Are you ready to receive the message? Handa na ba kayo na mapakinggan ang mensahe? This is the last lesson of the series, 6 Big Hindrances to Faith. Ito ang huling pag-aaralan natin, mga lessons ng patungkol sa pinag-aaralan natin ng ang 6 na dahilan, ang 6 na hadlang sa pananampalataya. We've been learning to fight the good fight of faith. At tayo'y natuto na kailangan tayo lumaban ng may mabuting pakikipaglaban sa pananampalataya. We've been talking about the real reason for a lack of faith At pinag-uusapan natin ng talagang rason kung bakit tayo ay may kulang sa pananampalataya. is a lack of knowledge of God's Word. Ang kakulangan ng kaalaman sa salita ng Diyos. For the Bible says, faith cometh by hearing, Dahil sabi sa Biblia na ang pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig and hearing by the Word of God. at pakikinig ng salita ng Diyos. No word, Walang salita, no faith. walang pananampalataya. Little word, Mali, konting salita, little faith. konting pananampalataya. Much word, Maraming salita, much faith. maraming pananampalataya. Hallelujah. Hallelujah. The first hindrance to faith is Ang unang hadlang sa pananampalataya ay a lack of understanding regarding the new creation. kakulangan ng pagkaunawa natin patungkol sa sa paglalang. The Bible says, Sabi sa kasulatan, therefore, if anyone is in Christ, kung sino man ang nakay Kristo, he's a new creation. ay siya bago ng nilalang. Old things have passed away. Lahat ng mga luma ay nagsilipas na. Behold, all things have become new. At lahat ng mga bagay ay naging bago na. Say with me, Sabihin natin ito, I am a new creation. I am a new creation. Hallelujah. Hallelujah. You're not only forgiven sinners, Hindi lang ikaw ay pinatawad na makasalanan, but you've been born again. kundi ikaw ay pinanganak na muli. The old person no longer exists. Ang dati mong pagkatao ay wala na. You're a child of God Ikaw na ay anak ng Diyos. with the life of God At ikaw na ay may buhay sa Diyos. and the nature of God in your life. At meron ka ng katangian ng Diyos sa iyong buhay. You're children of the Most High God. At ikaw ay anak ng Diyos, ng kataas-taasang Diyos. You are heirs Ikaw ay tagapagmana of God ng Diyos. and joint heirs with Christ. At ikaw rin ang kasamang tagapagmana ni Kristo. Hallelujah. Hallelujah. You have eternal life. Meron kang habang buhay, may habang buhay na buhay. The number 2 hindrance to your faith At ang pangalawang hadlang sa iyong pananampalataya is a lack of understanding of our place in Christ. ay ang kakulangan ng pagkaunawa kung saan ba, ano ba talaga ang lugar natin kay Kristo. In God's place in us. At kung ano ba talaga ang lugar ng Panginoon sa atin. Understanding who you are in Christ Kapag naunawaan mo kung sino ka kay Kristo and who He is in your life at kung sino siya sa buhay mo, and your redemptive rights and privileges. at ikaw ngayon ay tinubos na sa mga pribilehyo na iyong karapatan. The third hindrance to your faith At ang pangatlong hadlang sa iyong pananampalataya is the lack of understanding ay ang kakulangan ng pagkaunawa regarding our righteousness. patungkol doon sa ating mga katuwiran. The Bible says, Sabi sa Biblia, He became sin. at naging siya ay kasalanan, Jesus became sin. at si Jesus ay naging kasalanan, Who knew no sin, na siyang wala namang alam, wala naman talagang ginawang kasalanan. that we might be made the righteousness of Na God para tayo ay maging makatwiran sa Diyos, in Him. sa Kanya. Because you are in Christ, Dahil ikaw ay na kay Kristo, because your sins have been removed, dahil ang kasalanan mo ay inalis na, you're now in Jesus. ikaw ngayon ay na kay Jesus na. You are right now right standing with God. Ikaw na ngayon ay nakatayo na may katwiran kay Kristo. You have been made righteous. Ikaw ay nananatiling banal o makatwiran. Say with me, Sabihin natin ito, I am the righteousness of God the righteousness of God in Christ Jesus. in Christ Jesus. Turn to your neighbor and say, are you in Christ?
Christ Jesus? Sabihin mo sa katabi mo, are you in Christ Jesus? If you say yes to that question, then you are righteous. Kapag sinabi mo yan, ang katanungan na yan at ikaw ngayon ay matuwid. Not because of what you have done, Hindi dahil sa kung ano ang ginawa mo but what He has done for us. o kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin. The fourth hindrance to faith Ang pang-apat na hadlang sa pananampalataya is a lack of understanding regarding our right ay ang kakulangan ng kaalaman patungkol sa ating karapatan to use the name of Jesus. para gamitin ang pangalan ng Panginoong Hesus. You have a power of attorney Meron kang karapatan as a child of God, na bilang isang anak ng Diyos, as a righteous new creature. na bilang ikaw ay isang banal na bago ng nilalang, You have the right to use the name of Jesus. meron ka ng karapatan para gamitin ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Everywhere is indicated in Scripture. Lahat ay nakalagay doon sa kada salita na nakalagay sa banal na kasulatan. You have the right to pray to God the Father in the name of Jesus. Meron kang karapatan na manalangin sa Ama sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. And He will hear and answer your prayers. At mapapakinggan ka niya at sasagutin niya ang iyong mga panalangin. You have the right to use the name of Jesus Meron kang karapatan na gamitin ang pangalan ni Jesus against the devil and his demon forces. laban sa mga diablo at sa lahat ng kanyang mga alipores, You have mga the demonyo. right to Meron- bind the devil Meron kang karapatan para gapusin ang diablo in the name of Jesus sa pangalan ni Jesus and cast him out. at siya ay paalisin mo at ihagis. Jesus said, "Behold, I give you power Sinabi ni Jesus, ikaw nga ay binigyan ko ng kapangyarihan to tread on serpents and scorpions na para patayin ang mga ahas at mga scorpions and over all the power of the enemy." at sa lahat ng mga kapangyarihan ng kaaway. You have the right to lay hands on the sick Meron kang karapatang magpatong ng iyong kamay sa mga may sakit in the name of Jesus, sa pangalan ni Jesus and they shall recover. at sila ay gagaling. Hallelujah. Hallelujah. Hindrance number 5. Ang hadlang, panglimang hadlang, A lack of understanding about acting on the Word of God. ang kakulangan ng pananampalataya para gawin natin ang salita ng Diyos. We have to come to that place where we hear what God is saying Na to our lives. kailangan dumako tayo sa lugar kung saan kailangan marinig natin kung anong sinasabi ng Diyos sa ating buhay. And become a doer of the Word. At magiging tagapaggawa tayo ng salita. Act on the Word. Gawin natin ang salita. Hallelujah. Hallelujah. When you're sick in your body, Kapag ikaw ay may sakit sa iyong katawan you hear what the Word says. at narinig mo kung anong sinabi ng salita, That Jesus took your infirmity na si Jesus ay kinuhanan niya ang iyong mga karamdaman and He bears your sicknesses. at kinuha niya lahat ng iyong mga karamdaman. And by His stripes you were At healed. sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ikaw ay gumaling. Since He took it, At dahil sa kinuhanan niya ito, since He took your sickness, dahil kinuhanan niya ang iyong karamdaman, that means you no longer possess ibig it. sabihin wala na sa iyo ito. And since you no longer possess At it, kung wala na sa iyo ito, then stop saying something that He already took from you. ay huwag ka nang magsasabi ng mga bagay na kinuhanan niya mula sa iyo. Begin to act on the Word. At kailangan mo nang gawin o kilusin ang salita. Act like you're healed. At kumilos ka ngayon na parang ikaw ay magaling na. Act like you're strong. At kumilos ka na ikaw ay parang malakas. Act like you're rich. At kumilos ka na parang ikaw ay Oh, mayaman. that was a place to shout. I said, act like you're rich. Sumigaw tayo pag sinabi natin, kumilos ka na parang ikaw ay mayaman. Whenever I don't feel good, At kung kailan ako ay masamang pakiramdam, I say I'm healed. at sinasabi ko ay ako'y magaling na. Someone who's sick At kung merong may karamdaman, doesn't want to exercise. at kailangan ito ay mag-ehersesyo. I started doing jumping jacks right there in my house. At 10 jumping jacks. gagawa ko ng jumping jack, Act tumatalon. like you're healed. At kumilos ka na parang ikaw ay magaling na. Act like a child of God. Kumilos ka na parang ikaw ay anak ng Diyos. You are the head and not the tail. At ikaw ang ulo at hindi buntot.
You are above only and not beneath. Ikaw ay sa taas lang at hindi sa ilalim. Stop talking defeat. Huwag kang magsasabi ng pagkatalo. Stop acting defeated Huwag ka nang kumilos na ikaw ay talunan. and start talking victorious. At talagang ikaw ay kumilos na And ikaw ay start mapagtagumpay. acting victorious. At ikaw ay kumilos ng may And that pagtatagumpay. will become a reality. At ito ngayon ay maging in your life. makatotohanan sa iyong buhay. Can I get amen? Amen po ba mga kapatid? This comes to our last hindrance, At ang panghuli na hadlang, hindrance number 6 ang pang-anim na hadlang to our faith. sa ating pananampalataya. We will be talking about holding fast to our confession of faith. At pinag-uusapan natin na kung paano natin pinangahawakan ang ating mga pananampalataya. Learning to keep saying what God says. Kailangan matuto tayo na kailangan lagi nating sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos. And it shall come to pass. At ito ay mangyayari. Hallelujah. Hallelujah. Hebrews chapter 10 verse 23. Hebrew 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering, for he who promised is faithful. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Let us hold fast. Kailangan tayong magpakatatag. Let us be steady. Kailangan tayong manatili. Let us be continually speaking what God's word says belongs to us. Kailangan tuloy-tuloy nating sabihin kung ano ang salita ng Diyos na sinasabi niya na ito ay para sa atin. Let me ask you a question. Tatanong ako ng isang katanungan. Do you know what belongs to you? Alam mo ba kung ano ang pag-aari mo? If you do not know what the word says is your right, Kapag hindi mo alam kung anong sinabi ng Diyos na iyong karapatan, if you do not know what the word of God said is your privilege, kung hindi mo alam kung anong sinasabi ng Diyos na ito ay iyong pribilehiyo, if you do not know what the word of God says you have access to, kung hindi mo alam ang karapatan mo sa sinasabi sa salita ng Diyos na kailangan ito ay magawa mo, how can you hold fast the confession paano ka magpapakatatag sa iyong mga pahayag of hope ng iyong mga pag-asa, without wavering? nang walang pag-aalinlangan? Learning to stand on the word of God against all contradictory circumstances. Kailangan tayong matuto na tayo ay magpakatatag o tumayo sa salita ng Diyos kung kahit ano pa man ang mga laban dito. Do not waver. Huwag tayong mag-alinlangan. Do not doubt. Huwag tayong mag-alinlangan. Do not look to the left. Huwag kang tumingin sa kaliwa. Do not look to the right. Huwag kang tumingin sa Do kanan. not look to the situations. Huwag kang tumingin sa iyong Do sitwasyon. not look to the crisis. Do not look to the crisis. Huwag kang tumingin doon sa krisis. Look to Jesus, Tumingin ka lang kay Jesus who is the author na siyang may akda and the finisher of our at siyang faith. magtatapos ng iyong pananampalataya. Jesus Si Jesus is the great high priest ang siyang pinakadakilang kataas-taasang pare o of pastor our confession. ng ating mga sinasabi. The role of Jesus, the place of Jesus, the role of Jesus Ang role ng ating Panginoong Jesus as our great high priest na bilang isang kataas-taasang pare is to bring to pass ay ito ngayon na gagawin niyang mangyayari. what we believe in our heart Kung ano ang pinaniniwalaan natin sa ating mga puso according to the word of God ayon sa salita ng Diyos into a reality in your life. at maging ito'y makututuhanan sa iyong buhay. Do you know Alam mo ba that angels are on assignment na ang mga anghel ay nakatakda in your life? sa iyong buhay? You have angels that are assigned to your life. Meron nakatakda na anghel sa iyong buhay. The Bible says they excel in strength.
Ang sabi sa banal na kasulatan, sila yung nagdadala They do God's commandments. at sila yung gumagawa ng mga kautusan ng Diyos. They have an ear open to your word. Meron silang laging nakikinig na salita sa They're iyong waiting salita. for the child of God At nag-aantay lang sila sa mga anak ng Diyos to begin to believe in their heart what Na pa- God says. na para sila ay maniwala sa kanilang mga puso kung anong sinabi ng Diyos. And as you voiced Na what hap- God promises Na you, kapag ito ay sinabi mo ang salita, ang pangako ng Diyos sa iyo, angels go. ang mga anghel ngayon ay pupunta. They push back the forces of darkness. At itutulak nila ngayon ang mga puwersa ng kadiliman. They push back all the impossibilities. Itataboy nila ngayon ang lahat ng mga And napaka-imposible. how many believe that all things are possible At sino ang mga naniniwala dito na lahat ay posible? to those who believe? Sa lahat ng mga nananampalataya. The devil fears the moment that you understand At ang diablo ay natatakot sa oras na iyon ay iyong naunawaan that when you do not doubt in your heart na kapag ikaw ay hindi nagalinlangan sa iyong puso and you believe what you say shall come to at pass, maniniwala ka kung anong sinabi mo ay ito ay magiging totoo you have what you say. at magkakaroon ka kung anong sinasabi mo. Romans 10:10, for with the heart one believes unto righteousness, and with the mouth confession is made unto salvation. Sa Romans 10:10, Romans 10:10 sinabi dito, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Magpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at gayon ay naliligtas. The Bible teaches us it is with the heart man believes. Sabi sa Biblia na tinuturo sa atin na kung anuman ang pinapaniwalaan ng tao sa kanyang puso And with the mouth confession at is kung made. ano ang sinasabi o pinapahayag ng kanyang mga labi, We must put those two parts together. kailangan ito ipagsamahin natin na magkasama. You cannot just confess and say Hindi mo lang maaaring sabihin ito o ihayag ito without believing. nang walang paniniwala. Amen? Amen? It's with the heart man believes. Kung ano ang sinasampalatayanan ng tao And with the mouth confession is made. at kung ano ang sinasabi o pinahayag ng kanyang mga labi, Let the word of God enter your life. hayaan natin ang salita ng Diyos ay pumasok sa iyong buhay. As you read it on a daily basis, Na habang binabasa mo ito araw-araw you give attention to it, at pinapakinggan mo ito araw-araw. listen to it, At pinapakinggan mo ito araw-araw. speak it, At sinasabi mo ito. let it go deep into your heart. At ito ngayon ay papasok sa iyong puso. Let it be that seed that is sown into the ground of your heart. At hayaan mo ito ay may bigay ngayon sa parang pusong batong puso. That it may produce something. At ito ngayon ay magbubunga ng isang bagay. Amen? Amen? Does a farmer Merong isang magsasaka, plant the seed? itinanim niya ang binhi. Can he expect something to happen? At inaasahan mo ba na may mangyayari? With the obvious of water, At meron, siyempre didiligan mo ito. cultivating, At aalagaan mo ito making sure it gets sun. na sisiguraduhin mong ito ay maaarawan. The farmer can expect a harvest. At ang magsasakang ito ay aasahan niya meron siyang aanihin. But wouldn't it be ridiculous? Pero ano naman, Wouldn't it be silly at kung ikaw naman ay sili, if the seed was sown at kung ang binhing ito ay naitanim on Sunday? sa linggo, You say, praise the Lord. sabihin mo, purihin ang Diyos. My harvest is coming. Ang aking ani ay darating. But on Monday, At sa Lunes, you take the seed out of the ground. at inalis mo yung binhi sa lupa. Can the farmer still expect a harvest? At ang magsasakang ito ba ay maasahan pa rin niya ang ani?
Why is it that the believer Bakit ang mga mananampalataya hears the word? ay kailangan marinig ang salita? The word is seed. Ang salita na, ang mga binhi na salita. And on Sunday, praise the Lord. At sa linggo, sinasabi nila, purihin ang Diyos. I believe the message. At naniniwala ako sa mensahe. I'm more than a conqueror. Ako ay pinanganak na mapagtagumpay. I can do all things through Christ which strengthens me. Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na But- siyang nagpapalakas sa akin. But on Monday, Pero nung Lunes, sa Oh, Lunes, I don't know how I'm going to get through my week. hindi ko alam kung paano ko magtatagumpay ng aking I kahinaan. have so many things to take care of this week. Napakarami ko nga asikasuhin ngayong linggong ito. It seems like I don't have enough time in the day. Na parang wala na akong oras pa. You just pulled the seed out of the ground. At kinuha mo rin ang iyong binhi sa lupa. On Monday, you should be saying, I am the head and not the tail. Sa Lunes, kailangan mo dapat sabihin na ako ang ulo at hindi ang buntot. On Tuesday, you should be saying, I'm blessed coming in and blessed going At out. sa Martes, kailangan mong sabihin na ako'y pinagpala papasok at ako'y pinagpala palabas. On Wednesday, you should be saying, I'm blessed in the city and I'm blessed in the At field. sabihin mo, sa Miyerkules, ako ay pinagpala doon sa lupain at ako'y pinagpala doon sa lungsod. On Thursday, by his stripes, I'm healed. At sa Webes, kailangan sabihin mo sa pamamagitan ng kanyang mga latay, ako'y gumaling. On Friday, if God be for me, who can be against me? At sa Biyernes, kailangan mong sabihin na kung ang Diyos ay sumasa akin, sino ang laban sa akin? On Saturday, no weapon formed against me shall prosper. At sa Sabado, kailangan mong sabihin, walang anumang almas na laban sa akin ang magtatagumpay. If you're to expect a harvest, Kapag gusto mo o inaasahan mo ang iyong ani, we are to hold fast na the kailangan mo, confession of our faith without wavering. kailangan mong magpakatatag na makukuha mo ang ani ng walang pag-aalinlangan. For he who promised is faithful. Dahil kung sino ang siyang nangako ay siyang matapat. Kind of everybody stand on your feet for just a moment. Lahat po tayo tumayo, mga kapatid. I want you to just give God a hand clap, give God a shout of praise, and tell him, thank you, Lord. I thank you that you are faithful. He's faithful. Give God praise. Siya ay tapat sa atin, mga You kapatid. may take your seat. Praise the Lord. Palakpak na ba yan ng isang papupurihan ng isang matapat sa'yo? Pambira. We must understand Kailangan niyong maunawaan the principle of faith. ang prinsipyo ng pananampalataya. We must understand how the law of faith works. Kailangan mong maunawaan ang batas ng pananampalataya kung paano ito gumana. This came out of the mouth of Jesus. Ito ay lumabas mismo sa labi ng ating Panginoong Hesus. Mark 11:23. Sa Mark 11:23, For surely I say to you, whoever says to this mountain, be removed and be cast into the sea, does not doubt in his heart, but believes that those things which he says will be done, he will have whatever he says. tandaan niyo ito. Kung kayo'y nananampalataya sa Diyos at hindi kayo nag-aalinlangan, maaari ninyong sabihin sa bundok na ito, umalis ka riyan at tumalon ka sa dagat at ito nga ay mangyayari. It's what the heart man believes. Kung ito ay patungkol doon sa kung ano ang pinaniniwalaan ng puso ng tao. So you better guard your heart. So, maigi pa na kailangan bantayan mo ang iyong puso. Because the heart, a man can believe with the heart in the right things and in the wrong things. Dahil kung saan ang pinanampalatayanan o pinaniniwalaan ng isang puso ng tao kung ano ang, what is that again? With the heart, man can believe either the right things Kung or ano the ang, wrong things. kung ano ang pinaniniwalaan ng puso ng tao, maaring ito man ay isang tama o ito man ay isang mali.
So we must guard our heart. So kailangan bantayan natin ang ating puso. What are you allowing into your heart? Ano ba ang pinapasok mo sa iyong puso? Because the Bible says, out of the abundance of your heart, your mouth will speak. Dahil sabi sa Biblia, kung ano ang nasa puso mo, yun ang sinasabi mo. Wait till a difficult situation arises in your life. Magantay ka na kung saan ang kahirapan sa iyong buhay ay dumating. What's really in your heart Ay ito ay talagang nasa puso mo. will come to the surface. At pupunta ngayon ito, lalabas. And Jesus says, you will have what you say. At sabi ni Jesus, magkakaroon ka kung ano ang sinasabi mo. Whether you believe the wrong thing or the right thing. O kahit maniniwala ka man ito, nang ito man ay mali o ito man ay tama. The scripture says, Sabi sa banal na kasulatan, and does not doubt in his heart, at hindi mag-alinlangan sa iyong puso, but believes that those things he says will be done. kundi maniwala kung ano ang kanyang sinasabi at ito ay mangyayari. Do you believe Naniniwala ka ba that the very words that are coming out of your mouth, na ang bawat salita na lumalabis sa iyong mga labi, do you actually believe what you're saying? naniniwala ka ba kung ano ba talaga ang mga sinasabi mo? Do you actually believe what you're saying? Naniniwala ka ba talaga kung ano yung sinasabi mo? I'm sick. Sabi mo, may sakit ako. I don't understand why I'm always sick. Hindi ko maunawaan bakit ako laging may sakit. I'm poor. Ako ay mahirap. I don't have enough money. Wala akong sapat na pera. It seems like I'm always lacking. Na parang talagang ako ay laging kukulang. I'm always falling behind. At lagi akong nahuli na hindi nakakabayad. The money comes Pag dumating ang pera, and it goes faster than it comes in. at mas madali pang lumabas kesa sa Do you pumasok. actually believe the words that are coming out of your mouth? Naniniwala ka ba talaga ang bawat salita na lumalabas sa iyong mga labi You have what you say. ay magkakaroon ka kung ano ang sinasabi mo? Your life is on course today. Ang buhay mo ngayon ay nandito sa course na ito. Because of the words that have come out of your mouth. Nandiyan ka sa buhay mo na yan dahil sa mga salita na lumalabas Who's sa iyong mga ready to labi. change the course of their lives? Sino ang mga handa na dito para ibahin ang takbo ng iyong buhay? Who's ready to change the course of their lives? Sino ang handa na ngayon na ibahin para umiba ang takbo ng iyong buhay? I'm not going to be in this course of poverty anymore. Hindi na ako dito pa, ang takbuhin ko dito sa kahirapan. I'm changing the course of my life. Ibahin ko na ang aking takbo sa aking buhay. Hallelujah. Hallelujah. To change course Para maiba ang iyong takbo, will require you to change what you believe. ay kailangan mong require sa iyo na kailangan mong ibahin din kung ano ang iyong pinaniniwalaan. In order to change what you believe, Para maiba ang iyong pinaniniwalaan, you're going to have to hear the word of God. kailangan mong marinig ang salita ng Diyos. You're going to have to believe what God says belongs to you. Kailangan mong maniwala o sumampalataya kung anong sinabi ng Diyos, ito ay para sa iyo. For it is written, Dahil ito ay nakasulat, man shall not live by bread alone, ang mga tao ay hindi lamang nabubuhay sa tinapay lang, but by every word kundi bawat salita that proceeds out of the mouth of na God. siyang namumutawi sa labi ng Diyos. In order for you to have faith like that, Para ikaw ay magkaroon ng pananampalatayang ganyan, faith cometh by hearing, ang pananampalataya ay dumarating sa pakikinig and hearing by the word of at God. pakikinig ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. The reason so many are defeated Ang dahilan kung bakit maraming mga talunan is that they have a negative confession. ay dahil meron silang mga negatibo na pagsasabi. They talk of their weaknesses Ay pinapahayag nila, sinasabi nila ang kanilang mga kahinaan and failures. at kanilang mga kabiguan. And as a result, At ang kalabasan nito they go down to the level of their confession. ay doon na ibababa sila doon sa level o sa antas ng kanilang mga pagpapahayag. You will never rise to the level of victory Hindi ka kailanman tatayo o maninindigan sa antas ng pagtatagumpay speaking doubt and unbelief, at nagsasabi ka ng mga pag-aalinlangan at hindi paniniwala speaking defeat, at nagsasabi ka ng mga pagkatalo speaking contradictory confessions,
At nagsasabi ka ng mga kontra sa mga paghahayag mo o sa mga sinasabi mo that goes against what God says is yours. na siyang laban doon sa kung ano ang sinasabi ng Diyos ay para sa iyo. Hallelujah. Hallelujah. And I'll go a little bit deeper on holding fast your confession without wavering. At kailangan manindigan tayo sa ating mga pagpapahayag ng walang pag-aalinlangan o walang. Amen. We learned earlier, it's with the heart man believes. At natutunan natin kanina na kung ano ang pinaniniwalaan ng puso ng isang tao And confession is made at unto salvation. ang kanyang paghahayag ay nangyayari sa kaligtasan. It's like what you need from God Na parang ito ay kung ano ang kailangan mo sa Diyos, is on the other side of the door. na sa kabila nito, sa kabila nito, Whatever you need from God, ano man ang mga pangangailangan mo mula sa Diyos, whatever you're seeking God to do for you, ano man ang hinahanap mo na kung ano ang gusto mong gawin ng Diyos para sa iyo, is on the other side of the door. ay nandoon sa kabilang pinto. But it's your heart, Pero kung ang iyong puso when it believes, na siyang naniniwala, it brings you to the door. ito ngayon ang magdadala sa iyo doon sa may pintuan. It's when you believe with your heart, Na kung saan naniniwala ka sa iyong puso, it brings you to the door. at dadalhin ka doon sa pintuan. And when you begin to say what you believe in your heart, At kung nagumpisa ka nang sabihin kung ano ang pinaniniwalaan mo sa iyong puso, the door opens ang pintuan ngayon ay magbubukas. and you step through. At ikaw ngayon ay papasok. And that which God says belongs to you Na kung ano ang sinabi ng Diyos, ito ay para sa iyo. becomes a reality. Ito ay magiging makatotohanan. If I just speak, Kapag sinasabi ko lang ito, you know, a parrot alam mo yung parrot that can speak words. na sila ay nagsasabi ng salita, Paul, you want a cracker? Paul, you want a cracker? Polly wanna cracker. It's just repeating words. At inuulit niya lang ang mga salita. They're empty. Ito ngayon ay walang laman. If you're speaking, I'm victorious, Kapag sinasabi mo ako ay mapagtagumpay, I'm rich, ako ay mayaman, I'm healed, ako ay pinagaling na. but you have not heard the word of God. Pero hindi mo naman napakinggan ang salita ng Diyos, You're like that parrot. ikaw ay parang isang parrot You're just repeating words. at tinuulit mo lang ang mga salita. Pastor, I don't understand. I speak it, but nothing's happening. Pastor, hindi ko manawaan, sinasabi ko naman, pero bakit walang nangyayari? But it's when you take time to hear the word of God. Pero kung naglaan ka ng panahon para marinig ang salita ng Diyos, When you take time to meditate on that which God says is yours. kapag naglaan ka ng oras para pagbulay-bulayan mo kung anong sinabi ng Diyos, ito ay para sa iyo. And when the light of His word hits your heart, At kung ang liwanag ng kanyang salita ay pumunta sa puso mo, faith will be there. ang pananampalataya ay nandoon. And you believe. At maniniwala ka, sasampalataya ka. You tell yourself, I don't care about my crisis. At I don't care about my crisis. wala akong pakialam kung ano man ang aking mga crisis, kahirapan. I don't care how big the problem is in front of me. Wala akong pakialam kung gaano man kalaki ang problema na nasa harap ko. I don't care how big the workload is this week. Wala akong pakialam kung gaano man kabigat, kalaki ng kabigatan ngayong I don't linggo care nito. how much homework I have to do. Wala akong pakialam kung gaano man karami ang mga takdang aralin na gagawin ko. I don't care if my body tells me I'm sick. Wala akong pakialam kung sinasabi ng aking katawan ako'y may karamdaman. I don't care if I don't have enough money in my pocket. Wala akong pakialam kung wala man sapat na pera sa aking bulsa. I don't care. Wala akong pakialam. Turn to your neighbor and say, I don't care. Sabihin mo sa katabi mo, wala akong pakialam. Because what I need is on the other side of the door. Dahil ang kailangan ko ay doon sa kabilang pintuan. Jesus is the door. Si Jesus ang pintuan na yan. Hallelujah. Hallelujah. And He says, I will supply all your needs. At sinabi niya, lahat ng mga pangangailangan mo ay
ibibigay ko. according to his riches and glory. Ayon sa kanyang kayamanan at sa kanyang kaluwalhatian. It's when you believe the word of God At kung paano mo pinanampalatayanan ang salita ng Diyos. and you say, you know what, I'm feeling a little sick in my body. At sinasabi mo ay parang may karamdaman akong konting karamdaman ako. But I don't care. Pero wala akong pakialam. Because I hear the word that Dahil tells me. dahil nang pakinggan ko ang salita na nagsasabi sa akin, The word of God that's full of authority and full of power. ang salita ng Diyos ay ito ay punong-puno ng kapangyarihan. And it tells me by Jesus' stripes At I was healed. At sinasabi sa akin na sa pamamagitan ng mga latay ni Jesus, ako ay gumaling. I was healed over 2,000 years ago. Ako ay gumaling na noon pa man, 2,000 years ago na ang nakakaraan. I'm not trying to get healed. Hindi ko sinusubukan na ako ay gumaling. He already made that available to me. At ginawa na niya ito at binigay na niya ito para sa akin. I need to get to the door. Kailangan ko lang pumunta doon sa pinto It's with my heart na kung saan ang aking puso that believes na siyang nananampalataya what he said kung ano ang sinabi niya he already did for me. na siyang ginawa na niya And that para I sa already akin. have a right to. At meron na akong karapatan dito That brings me to the door. na siyang magdadala sa akin doon sa pintuan. And when I believe that in my heart, Na kapag pinaniwalaan ko ito sa aking and I do puso not doubt, at hindi ako nagalinlangan and I say, at sasabihin ko ito, I'm healed. ako ay magaling na. God said it At sinabi ni Jesus ito, sinabi in ng Diyos his ito, word. at sa kanyang salita, I believe it. at pinaniniwalaan ko And ito, that settles it. at ito ay naganap na. That's when I step through the door. Ito ngayon ay kung paano, kung saan ako papasok sa pintuan. And healing Nang- begins to manifest in my body. Huh? Healing begins to manifest. At ang kagalingan ngayon ay In my body. magpapakita na sa aking katawan. Hallelujah. Hallelujah! Can you live your life by faith? Can you live your life by faith? Ikaw ba ay mamumuhay sa iyong buhay ng may pananampalataya? Did you know that the Bible says that without faith, it's impossible to please Him? Alam mo ba na sinabi sa Biblia na kapag walang pananampalataya ay napaka-imposibleng malugod sa atin ng Diyos. God is not pleased when you're not walking by faith. Ang Diyos ay hindi nalulugod kapag tayo ay hindi lumalakad sa pananampalataya. He's not pleased when you're not believing what He says. Hindi siya nalulugod kung hindi mo pinaniniwalaan ang kanyang mga sinasabi. He's not pleased when you're speaking words of doubt and fear and unbelief. Hindi siya nalulugod kung ikaw ay nagsasalita ng mga pag-aalinlangan, ng mga pananampalataya. Say with me, Sabi natin ito, my life my life is pleasing to God. is pleasing you, God. I believe the Word of God. I believe the word of God. I declare the Word of God for my life. I declare the word of God for my life. I have what the Bible says I can have. I have what the Bible says I can have. Hallelujah. Hallelujah. My words My words are not empty. are not empty. They're full of faith. They are full of faith. Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Parang ako yata. Parang ako yata nakikinig dito sa harapan. In the book of James, chapter 3, At sa aklat ng Santiago, chapter 3, verse 4, 5, and 6. verse 4, 5, and 6. Behold, as the ships, which though they be so great, and are driven of fierce winds, yet are they turned about with a very small helm, whithersoever the governor listeth. Narito, ang mga daong naman, bagamat lubhang malalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, gayon may sa pamamagitan ng isang lubhang maliit na ugit ay napapabaling kung saan ibig ng taga-ugit. Verse 5, even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Pakinggan natin ito mga kapatid. Napakadali lalo na doon mga sa mga negatibo na laging nagsasabi ng mga negative. Pakinggan natin ito. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubhang maliit na apoy. Verse
6. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the course of nature, and is set on fire of hell. Ito pa. At ang dila ay isang apoy. Ang sanlibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay dili iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinagniningas ng impyerno. Your tongue Ang iyong dila is like the rudder ay parang ito ay isang timon of a ship. ng isang barko It determines the course of your life. na siyang nagbibigay sa iyo kung saan tutungo ang iyong buhay. Your tongue Ang iyong dila determines the course of your life. ang siyang nagbibigay ng takbo ng iyong buhay. I'll say that again. Your tongue Napakinggan niyo ba mga kapatid, ang iyong dila determines the course. ang siyang nagdadala ng Of iyong your life. pagtungo sa iyong buhay. Your daily words Ang iyong mga araw-araw na sinasabi, will determine ang siyang nagsasabi whether you experience life or death. na kahit ito man ay ma-experience mo ang buhay o kamatayan, Health or sickness. ang kalusugan man o karamdaman, Victory or defeat. ang pagtatagumpay man o kabiguan. This is a serious thing to think about as a believer. Ito ay isang napakaseryos mga kapatid na kailangan nating isipin bilang isang mga mananampalataya. Will you take the responsibility Na kapag kinuha mo ito, kumuha ka ng responsibilidad regarding the words that you speak? nang may kinalaman doon sa mga salita na iyong sinasabi. Hallelujah. Hallelujah! Confessions of faith without belief Ang mga pagsasabi ng pananampalataya ng is empty. Paniniwala, ito ay isang empty. Walang laman. Faith cannot be manufactured by willpower. Hindi magagawa ng pananampalataya kung ano man ang totoong kapangyarihan. Faith cannot be manufactured by emotion. Ito ay hindi magagawa ang pananampalataya, hindi magagawa ng kahit anong emosyon. Faith is something that is received Ang pananampalataya ay isang bagay na kailangan ito'y matanggap as you gain exposure to the Word of God. na habang ikaw ngayon ay nakikilala mo o nakikita mo ang salita ng Diyos. We cannot be ignorant to the Scriptures. Ay hindi kailangan ikaw ay maging mangmang sa banal na kasulatan. We don't want to have a weak confession. Na ayaw mong isang maging mahina ng mga pagsasabi. We don't want paghahayag. weak results. Ayaw mo rin ng mahinang resulta. Knowledge of the Word of God Ang karunungan o kaalaman sa salita ng Diyos fuels your victory. ay siyang magbibigay ng iyong pagtatagumpay. Who wants victory in their lives? Sino ang may gusto ng pagtatagumpay sa kanilang buhay? Who wants victory in their relationships? Sino ang may gusto ng pagtatagumpay sa kanilang mga relasyon? Who wants victory in their health? Sino ang may gustong pagtatagumpay sa kanilang kalusugan? Who wants victory in their finances? Sino ang may gusto ng pagtatagumpay sa kanilang mga pinansyal? Don't be like what Jesus said over and over again. Huwag kayong maging katulad ng sinasabi ni Jesus ng paulit-ulit na lang. Oh, ye of little faith, Oh, kayo mga maliliit ang pananampalataya. why did you doubt? Bakit kayo nag-alinlangan? Oh, ye of little Kayo faith, mga maliliit ang pananampalataya. why did you doubt? Bakit kayo nag-alinlangan? We need to be like the Syrophoenician woman. Kailangan kayo maging itong na woman, babae. Seraphirician. What? Seraphirician? The woman. The woman, yung babae. Seraphirician. This woman refused to take no for an answer. Ang babaeng ito hindi tumatanggap ng hindi nakasagutan. Do you have faith in God Meron kang pananampalataya sa Diyos that comes to a place na kung saan dumako sa lugar that says, I refuse to take no for an answer? na siya nagsasabi na tinatanggi ko na kumuha ng kasagutan na hindi. This woman Itong babaeng ito, needed help kailangan niya ng tulong for her child, sa kanyang anak.
and asked the Lord. At tumingi siya ngayon kay Jesus, sa Panginoon. The Lord gave her a cold shoulder. At hindi lang siya pinansin ng ating Panginoon. He gave her the silent treatment. At hindi lang siya umimik. Did not even respond. Hindi man siya sumagot. She insisted At siya ay nagpumilit in her faith. sa kanyang pananampalataya. She refused to take no for an answer. Tumanggi siya ng hindi na sa kasagutan. Amen? Amen. Tinanggihan niya ang hindi na kasagutan. The disciples try to push her away. At tinataboy siya ngayon, tinutulak siya ngayon ng mga disipulo, mga alagad. But she cried out even more. At lalo siyang nagpumilit. Jesus said, Sabi ni Jesus, it's not good hindi maganda to take the children's bread na kailangan kunin ko ang tinapay ng mga anak and give it to dogs. at ibigay dito sa aso. In other words, Sa madaling salita, what I have kung ano ang meron ako, is for the children of Israel, ay not for you. para doon sa mga anak ng Israelita at hindi sa iyo. And he even said, At sinabi ng babaeng ito, it's not good at sinabi ni Jesus, hindi maganda to cast the children's bread. na meron na ibibigay ko sa iyo ang tinapay ng mga anak ng Israel Unto dogs. sa ibigay ito sa aso. How would you feel if Jesus called you a dog? Anong mararamdaman mo kapag tinawag ka ni Jesus na aso? But this woman refused to take no for an answer. At tumanggi ang babaeng ito na kunin ang hindi nakasagutan. She didn't care. Wala siyang pakialam. Say with me, she didn't care. Sabihin natin, she didn't care. She said, Sinabi niya, even the dogs eat the crumbs that fall from the master's table. kahit ang aso man ay kumakain din ng mga laglag na mumo doon sa ilalim ng lamesa ng may-ari. Jesus was amazed with her faith. At namangha ngayon si Jesus sa kanyang pananampalataya. Her heart Ang kanyang puso that believed na siyang nanampalataya. brought her to the door. Ito ngayon ang nagdala sa kanya sa pintuan. Her consistent confession of faith Ang kanyang matatag na paghahayag ng kanyang pananampalataya opened the door. ay nagbukas ngayon sa pinto And she received the answer. at para matanggap niya ang kasagutan. And her child was well. At ang kanyang anak ay gumaling. Keep saying what the word says. Kailangan mong laging sabihin kung ano ang sinasabi ng Diyos. Book of Romans chapter 12 verse 2. Sa Romans 12:2. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. At huwag kayong magsiayon sa sanlibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. We must change the way we think to line up with the Word of God. Kailangan nating baguhin kung paano ang ating kaisipan na para ito ay umayon sa salita ng Diyos. Right thinking aligned with God's promises Ang tamang pag-iisip ay ito ay aayon doon sa mga pangako ng Diyos will transform our confession na siyang magbabago ngayon sa ating mga pagpapahayag and results. at mga resulta. We got to get the understanding Kailangan nating maunawaan that we are a new creature in Christ. na tayo ay bago ng nilalang kay Kristo. The old self Ang lumang pagkatao has passed away. ay nawala na. The old self-perception, At ang mga lumang pagkatao, the old things, ang mga lumang mga bagay, the worldly thoughts ang mga makamundong kaisipan that contradict the Word of God. na siyang hindi ayon sa salita ng Diyos. And they are there to try to prevent our faith from working. At ito ngayon ang nagpiprevent o naghahadlang sa ating mga pananampalataya para ito ay gumana. But it's when you begin to meditate on the Scripture, Pero kung ikaw ay nag-umpisa ng bulay-bulayin ng salita ng Diyos, this will reshape our identity ito ngayon ang maghuhulma sa ating mga pagkatao and begin to fill our hearts with
faith, At pupunuin ngayon ang ating puso ng pananampalataya. which will change the way we say things, Na siya ngayon ang magbabago sa pamamaraan ng ating mga pananalita. which will change the course of our Na lives. siyang magbabago ngayon ng ating daanan patungo sa ating buhay. Jesus said, At sinabi ni Jesus, the thief comes to steal, ang magnanakaw ay pumarito para magnakaw, to kill, pumatay, and to destroy. at manira. He doesn't want you to have the Word of God in your life. Ayaw ng kaaway na magkaroon ka ng salita ng Diyos sa iyong buhay. The devil doesn't want you to change the way you think. Ang diablo ay ayaw niyang magbago ang iyong kaisipan. He wants to steal the Word out of your life, Gusto niyang nakawin ang salita ng Diyos sa iyong buhay. that he may kill and destroy you At para ikaw ay mapatay niya at ikaw ay mawasak niya. and keep you on that wide path of destruction. At pananatilihin ka doon sa malawak na daanan patungo sa kawasakan. But how many believe Jesus is the narrow path? At sino ang naniniwala dito na si Jesus ay siyang makipot na daan? Jesus is the way. Si Jesus ang daan. Jesus is the truth. Si Jesus ang katotohanan. Jesus is the life. At si Jesus ang buhay. This narrow path Itong makipot na daan na ito, is so narrow. ay ito ay napakakipot. There's no other way. Walang ibang daanan. There's only one way. Ito lang ay isang daanan lang. His name is Jesus. At ang pangalan niya ay si Jesus. And as you begin to spend time in the Word of God, Na kapag ikaw ay naglalaan ng mga oras sa salita ng Diyos, that person, Jesus, ang personang ito na si Jesus, begins to reveal himself ay ipapahayag niya ngayon ang kanyang sarili in the Scriptures, sa kanyang mga salita, who you are kung sino ka and who He at is, kung sino siya. and this relationship that you have. At ang relasyon na ito na meron ka, And as you begin to do this, na barang habang ikaw ay ginagawa mo ito, your life will not be the same. ang iyong buhay ay hindi kailanman magiging ganun pa rin. James 1, verse 6 and 7. Santiago 1:6 and 7. But let him ask in faith, nothing wavering, for he that wavereth is like the wave of the sea, driven with the wind and tossed. James 1:7. 1:6. 6 and 7. 6 and 7. Ngunit humingi siyang may pananampalataya na walang anumang pag-aalinlangan, sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabi-kabila. Verse 7. Verse 7. For let not that man think that he shall receive anything of the Lord. Sapagkat huwag isipin ng taong iyon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon. Hear this. Pakinggan nyo mga kapatid. Contradictory confessions Ang mga kontradik o nagsasalangsang doon sa mga paghahayag disrupt faith. ay siyang nagwawasak sa pananampalataya. This is the common stumbling block of the Christian. Ito ay napakakilala ng isang pagkabagsak ng mga Kristiyano. The child of God verbally affirms. Ha? The child of God verbally affirms their faith in church. Ang kailangan ng mga anak ng Diyos ay kailangan ito ay binapahayag talaga ng may paninindigan. I believe the message. At naniniwala ako sa mensahe. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. I understand Naunawaan ko that I have to believe the Word of God with my heart na kailangan kong manampalataya sa salita ng Diyos sa aking puso. and speak it with my At mouth. kailangan sabihin ko ito'y hayag ko sa aking mga labi. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. It changes the course of my life. At ito ngayon ang mag-iiba sa takbo ng aking buhay. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. But something happens Pero may nangyari. after church. Pagkatapos ng simba, Doubt begins to come out of that person's mouth. ang pag-aalinlangan ngayon ay dumarating na naman sa kaisipan ng tao. They go back to wrong thinking, At bumabalik sila doon sa maling mga kaisipan. wrong believing, At mga maling paniniwala. wrong confessions, Mga maling paghahayag. a wrong course of life. Ang maling tungo ng kanilang buhay.
Does anybody know how to drive? Sino ba dito ang marunong mag-drive, magmaneho? Whether it's a motorcycle Maaring ito ay motorsiklo or a car, o kahit sasakyan. do you hit the brake and the car goes? At ano ba yun? Ipupush mo ba yung preno kapag ang sasakyan ay andar? Do you hit the gas and the car stops? At pipindutin mo ba ang gas kapag ito ay pahihintuin mo? The child of God Ang anak ng Diyos who begins to walk by faith na kung sino ang siyang naglalakad lumalakad sa pananampalataya and not by sight at hindi sa paningin. is the one putting the foot on the gas. At ito ngayon ang siyang naglalagay doon sa gas. But there are some Gasolina. Christians Pero may mga ibang Kristiyano who started walking by faith at sila ngayon ay nag-umpisa silang lumakad sa and pananampalataya end up walking by sight. at doon sila napadpad sa paglalakad ng paningin. These are the Christians Ito ay mga Kristiyano who speak contradictory confessions. na sila ngayon ay nagsasalita ng mga kontra sa kanilang pahayag. This is the child of God where Jesus says, Ito, "Oh, you of little faith." ito ngayon yung mga anak ng Diyos na sinabi ni Jesus, kayong lahat na maliliit ang pananampalataya, Why did you doubt? bakit ka nagalinlangan? This Christian is giving gas Itong Kristiyano na ito ay nag-hit ng gas and stepping on the brake at the same time. at hinit niya rin yung brake ng magkasabay. What happens to the car when you give gas and brake? Anong mangyayari doon sa sakyan pag pinindot mo ng sabay ang gas at saka brake? You're not going Ganyan. anywhere. Naka-stuck lang, hindi pupunta kung saan. But it's a child of God Pero kung anak ng Diyos, who believes the word with their heart. what? Who believes the word of God Na with their siya, na heart. siya nananampalataya sa nagsalita lang Diyos sa kanyang puso, Steps on the gas. ay apakan niya ngayon ang gas. You're going somewhere. At Hallelujah. pupunta ka ngayon sa ibang lugar. You're going Hallelujah. to the door. Pupunta ka doon sa pintuan. And no matter what happens in life, At kahit ano man mangyari sa iyong buhay, keep speaking the word. kailangan mong salitain o ipahayag ang salita ng Diyos. No matter how hard the crisis is, keep Kahit- speaking the Kahit word. gaano man kahirap ang proseso na ito, kailangan mo pa rin ihayag ang salita ng Diyos. Jesus is looking at you. Si Jesus ay nakatingin sa iyo. I'm pleased with my son. At ako ay nalulugod sa aking anak. I'm pleased with my daughter. At ako ay nalulugod sa aking anak na babae at They aking have anak na lalaki. faith, Meron siyang pananampalataya. miracle working power. Meron itong kumikilos na mga himala na kapangyarihan. Flow their way. Ay dumaloy ito. Angels, you're listening to the word Mga anghel, nakikinig ka ba sa salita being spoken out of the voice of my son. na siyang sinasabi ng aking anak? Go and enforce my word. Sige, humayo ka na at ibigay mo ang aking salita. Let the course of their life change. Hayaan mo ang takbo ng kanilang buhay ay mabago. Jesus, I am the author At sabi ni Jesus, ako ang mayakda. and the finisher of your faith. At ako ang magtatapos ng iyong pananampalataya. I am faithful. Ako ay matapat. I promise you Ipinapangako ko sa iyo that I cannot lie to you. na hindi ako nagsisinungaling sa iyo, sabi ni Jesus. I do not change Hindi ako nagbabago. that which I said. Ako na kung ano ang sinabi ko, I will do. ay gagawin ko. These are the words of Jesus. Ito ay ang mga salita ni Jesus. Give God a shout of praise. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Last scripture, Unang Hebrews talata. 10:23. Hebrews chapter 23, Let us hold fast 10:23. the profession of our faith without wavering, for he is faithful that promised. At ating ingatang matibay ang pagkakakilala ng ating pag-asa upang huwag mag-alinlangan sa pagkatapat ang nangako. Keep saying it. At sinasabi niya ito. Keep speaking it. Kailangan mong panatiling sabihin ito. Keep declaring that which God says. Kailangan mong panatiling ipahayag kung ano ang sinabi ng Diyos. Maybe it'll just take a day.
Maaring ito ay magiging isang araw. Maybe it'll take a week. Maaring ito ay magiging isang buong linggo. Maybe it'll take a month. Maaring ito ay magiging isang buong buwan. Maybe it'll take a year. Maaring ito ay magiging buong isang taon. Maybe it'll take years. Maaring maraming taon. But keep saying it. Pero kailangan mo manatiling sabihin ito. Keep believing it. Kailangan pa manatiling panampalatayanan ito. Keep saying it. Kailangan mong sabihin, manatili kang sabihin ito. And it shall come to At pass. ito ay mangyayari. Over 20 years ago, Kapag 20 taon na ang nakakaraan, God spoke to me in an audible voice at ang Diyos ay nag-usap sa akin ng mga isang tinig. and told me Raquel was my At wife. sinabi niya si Raquel ang kanyang asawa. I never met her in person, Hindi ko pa siya nakita sa personal. but I believed what he said to me. Pero naniwala ako kung anong sinabi niya sa akin. I was convinced, At ako ay kumbinsido. fully persuaded. At talagang walang pag-aalinlangan. It brought me to that place At ako ay talagang nakumbinsi at dinala ko sa lugar. with my heart brought me to my heart that believed brought me to the door. Na kung ano ang pinanampalatayanan ng aking puso ay dinala ako doon sa may pintuan. I got in contact with Raquel. At ako ay nakipag-contact ako kay Raquel. I said, God spoke to me and told me you're my wife. At sinabi ko na ang Diyos, sinabi niya sa akin na ikaw ang magiging asawa ko. I knew I was convinced, Alam ko, ako ay kumbinsido. but it took time for her to get convinced. At talagang maraming panahon din para siya ay makumbinsi. A couple years later, we got married. At mga ilang taon lang nakaraan, sila ay kinasal. God also told me that we're to be pastors of a huge congregation in the At Philippines. sinabi rin sa akin ng Panginoon na kami ay magiging pastor sa malaking kongregasyon sa Pilipinas. I told people, I'm going to the Philippines and I'm going to be a pastor. At sinasabi ko sa mga tao, pupunta kami doon sa Pilipinas at kami magiging isang pastor. 1 year passed, Isang taon nakalipas. 5 years passed, 5 taon nakalipas. 10 years passed, 10 taon ang nakalipas. 15 years passed. 15 taon ang nakalipas. And I kept believing. At ako'y nananampalataya pa And I rin. kept saying, At sinasabi ko pa rin, even when everybody else doubted, kahit lahat ay nag-alinlangan na. but I believe. Pero ako'y sumampalataya. It brought me to the door. At dinala ko doon sa pintuan. And in 2022, I heard his voice again. At noong 2022, narinig ko ulit ang kanyang boses. It said, son, At sinabi niya, anak, now it's time to go to the Philippines. ito ang panahon na para ikaw ay pumunta sa Pilipinas. And I will open every door. At bubuksan ko ang lahat ng pintuan. He did. At ginawa nga niya. And we went. At nung pumunta nga kami dito. And we're here. Glory to At God. nandito kami ngayon. Purihin ang Diyos. Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Did I have opportunities to get off course? Yes. Meron ba akong pagkakataon na para umalis doon sa tungo ng aking buhay? I just Oo. refuse to take them. Pero ito'y tinanggihan ko para kunin ito. And I continue to believe what God says At belongs to me. nanatili akong pinanampalatayanan na kung ano ang sinabi ng Diyos ay para sa akin.